Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan ang tulong at suporta ng pamahalaan. Sa gitna ito ng naranasang sitwasyon sa Taiwan matapos ang napakalakas na 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Hualien. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na asistehan at suportahan ang mga kababayan natin sa Taiwan sa anumang tulong na kanilang kailanganin. Ayon pa sa punong ehekutibo, ipinasisiguro niya sa Department of Migrant Workers o DMW ang kaligtasan ng nasa 159,000 overseas Filipino workers o OFWs na nasa Taiwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, walang naiulat na Pilipinong nadamay sa nangyaring paglindol sa Taiwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III na sa mga nag-collapse na gusali sa naturang self-governing island ay walang overseas Filipino worker o OFW na natagpo ang patay o sugatan. Gayunpaman, aniya ay nakaalerto sila para sa mga apektado o mga apektadong Pilipino roon. Alerted na po kami. In fact nga, naka-go-bag na lahat. At meron pa, maliban dun sa earthquake, kung na meron dun sa mountain area, nagkaroon ng landslide. Sinabi pa ni Bello na may koordinasyon ang iba't ibang migration agency ng Pilipinas para sa contingency plan sa anumang posibleng mangyari. Nakahanda na rin aniya ang hotline para sa mga Pilipino at mga mamamayan doon. Meron pong ganong contingency plan ang MECO together with yung mga department dyan, TTI, DMW, DOT, Pag-ibig, SSS. Meron silang coordinated contingency plan in case of any event. Inyong napakinggan ang tinig ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na hindi aabot sa Pilipinas ang tremors sa Taiwan matapos ang magnitude 7.4 na lindol doon.
Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi mararamdaman sa hilagang bahagi ng Luzon ang mga pagyanig sa Taiwan. Gayunpaman, nagbabala si Bacolcol na posibleng magdulot ito ng tsunami. Wala naman aniya o sinabi naman niya na random o walang pinipiling panahon ang mga lindol at walang magiging kinalaman ang pagyanig sa Taiwan sa paggalaw ng mga active faults ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, umabot sa danger level ang heat index o init sa 7 lugar sa bansa nitong Miyerkules. Ang danger level ay may heat index na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, naramdaman ang pinakamainit na panahon sa Dagupan City, Pangasinan, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar na may heat index na 43 degrees Celsius. Naitala naman ang heat index na 42 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite, Puerto Princesa City, Palawan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City. Maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa mga individual kapag ganito kainit ang panahon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pagpapatupad ng work break dahil sa sobrang init, iminumungkahi ni Senador Coco Pimentel. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nirerekomenda ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pamahalaan na magpatupad ng work break para maprotektahan ang mga manggagawa mula sa sobrang init na panahon. Ito ay gayaan niya ng pinapatupad ng ibang mga bansa gaya ng United Arab Emirates o UAE na work limitations tuwing sobrang init na panahon at ang pagpapatupad ng occupational heat, safety, and health protocols. Ayon kay Pimentel, dapat makipagtulungan ang ating Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong sektor para makapagpatupad sa bansa ng katulad na polisiya. Partikular na minumungkahi ng senador ang pagkakaroon ng temporary work break o compulsory rest periods kapag umaabot na sa danger level ang heat index. Nababahala ang mababata sa kaligtasan ng mga manggagawa sa bansa lalo na ang mga nagtatrabaho sa labas at nakabilad sa sikat ng araw. Nirerekomenda rin ni Pimentel na ibaba ang heat index threshold sa 40 degrees Celsius gaya ng pinapatupad sa UAE. Sa ngayon kasi, 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang kinukonsiderang dangerous heat index ng Pag-asa. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 proklamasyon na bubuo sa Special Economic Zones sa Pasig at Tanza, Cavite ang Proclamations 512 at 513. Sa Proclamation 512 nakasaad na gagawing Information Technology o IT Park ang ilang bahagi ng Ugong Pasig City at tatawaging Arcovia City. Sa Proclamation 513 naman nakasaad ang pagbuo ng MetroCast Industrial Estate Special Economic Zone sa Tanza, Cavite. Layunin nito na palaguin ang ekonomiya ng isang lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng eco-zones. Ang isang eco-zone ay maaaring buuin ng industrial estates, export processing zones, free trade zones at tourist or recreational centers. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
bilang bagong kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, si Sabudin Abdurrahim. Itinalaga rin ni Pangulong Marcos si Renato Resida Jr. bilang Undersecretary ng Department of Finance habang si Antonio Tabora Jr. ang Presidential Assistant for Cordillera Administrative Region na may ranggong Assistant Secretary. Kabilang sa iba pang appointees sa ilalim ng Office of the President, si Cynthia Vergara bilang Assistant Executive Secretary, Internal Audit Office, at Alexander Flores bilang Assistant Secretary sa Office of the Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries. Samantala, si Elmer Jude Messina ang bagong Deputy Director General ng Philippine Information Agency habang si Rolando Martinez ang Director 4 ng Philippine Space Agency. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture nakapaglaan na ng 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sumampa na sa 1 bilyong piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa DA, kasama sa naipamahagi nito ang high-value crop sa Iloilo at Negros Occidental na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso na mahagi rin ng DA ng nasa 7.87 milyong halaga ng hybrid rice at ng 7.63 milyong halaga ng mga pataba sa non-vulnerable area sa Western Visayas at mga binhi naman ng mais sa Ilocos Region. Bukod dito, aabot na rin sa 139,000 na mga magsasaka sa Cagayan Valley at 71,000 naman na mga magsasaka sa Mimaropa ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Sa pamamagitan naman ng Philippine Native Animal Development Program, may naipamahagi na rin ng DA na 60,000 native animals sa halos 800 mga magsasaka sa bansa. Ang NIA nakapag-install na rin ng 570 water augmentation pumps sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at sa Western Visayas Region. Sa fisheries sector, nakapaghatid na rin ng BFAR ng 111 diversified alternative livelihood sa mga mangingisda sa Cordillera, Bicol, Central Visayas at Zamboanga Peninsula Region, habang nagpapatuloy rin ang cloud seeding operation sa Southern Cagayan, Northern Isabela at sa Quirino. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center nagkamit ng parangal bilang Prestigious Healthcare Asia Awards. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Nagpaabot ng pagbati ang Department of Health para sa kahangahangang gawain ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Batac, Ilocos Norte na nagwagi bilang Health and Wellness Initiative of the Year at Patient Safety Initiative of the Year sa ilalim ng Healthcare Asia Awards 2024 program. Ayon sa DOH, ang mga parangal ay nagbibigay ng pansin sa determinasyon ng mga kawani na sa pangangalagang pangkalusugan sa Asia na nagtutulak para maisulong sa pangangalaga ng pasyente at nagpapakita ng hindi natitinag na dedikasyon. Kinikilala din ng departamento ang natitirang pagsisikap ng naturang ospital sa paggamit ng pagkilala kung saan itinuring ito isang testamento ng pagbibigay diin sa accessible at pantay na pangangalagang pangkalusugan. Umaasa ang DOH magiging magandang ehemplo ang ginawa ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa iba pang ospital sa bansa. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, PAGCOR nag-remit ng 4.59 billion pesos na halaga ng cash dividends sa National Treasury. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
Patuloy ang pagsiguro ng Philippine Amusement Game Corporation o PAGCOR na umuunlad ang ekonomiya ng bansa sa pamagitan ng pag-remit nito ng mahigit 4 na bilyong pisong cash dividend sa pambansang pondo. Ayon sa PAGCOR, ang naturang halaga ay 75% ng kabuang net income ng ahensya noong 2023. Mas mataas nila ito sa kadalasang 50% na nire-remit kung saan ni-request pa ni Finance Secretary Ralph Recto na dagdagan ng 25% o mag-advance ng 25% ang ibibigay ng PAGCOR para sa gastusin ng pamahalaan. Paliwanag naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na dahil sa magandang takbo ng gaming operations noong 2023 ay nakakuha ang PAGCOR ng mahigit 79 billion pesos na net revenue dahilan kaya nagkaroon ng cash dividend ang ng mahigit 6 billion pesos. Ang dividend check ay tinanggap naman ni Deputy National Treasurer Eduardo Anthony Mariano III o Marino III sa isang simpleng turnover ceremony sa opisina ng PAGCOR sa Pasay. Ayon kay Marino, malaki ang maitutulong ng remittance ng PAGCOR para sa socio-economic agenda ng administrasyon, lalo na at galing sa malaking inflation ng bansa nitong nakaraang taon. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbibigay karapatan sa same-sex couples na magkaroon ng ari-arian itinutulak sa Kamara. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Ipinapanukala ni OFW Party List Representative Marisa Magsino na bigyang karapatan ang mga same-sex couple na bumili, magmay-ari at magbenta ng mga ari-arian. Sa ilalim ng kanyang House Bill 10206, binibigyan diin ni Magsino na bagamat mas naging bukas na ang lipunan sa LGBTQ+ community, ay wala pa ring batas na magagarantiya sa kanilang karapatan. Nakapaloob sa Same-Sex Partners Property Relations Act ang legal clarity o paglilinaw at proteksyon pagdating sa pagmamay-ari at paghahati ng kanilang real at personal properties sakaling sila ay maghiwalay. Tutugunan din ang panukalang ang issue ng financial obligation o utang, gifts, loans, upang masigurong magiging patas ang hatian at responsibilidad ng pananagutan sakaling ang mauwi sa hiwalayan. Umaasa naman ang mambabatas na makakakuha ito ng suporta mula sa mga kasamahang kongresista. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, gender and development programs ng militar pinalakas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nagpulong ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP para mapalakas ang implementasyon ng mga Gender and Development o GAD program sa militar. Katuwang ang United Nations Women Philippines at Philippine Commission on Women, nagsilbing venue ang Senior Leaders Forum on GAD upang mapag-usapan ang partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan at ang importansya ng kanilang papel sa kapayapaan at seguridad. Dito ibinahagi ng mga dumalo mula sa AFP Major Services at General Headquarters ang kanilang kasanayan sa gender mainstreaming at nakiisa upang lalong mapaigting ang implementasyon ng gender equality at women empowerment sa loob ng AFP. Nagpahayag ng paniniwala si AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Charlton Sean Garlam na sa pamagitan ng forum, higit pang lalalim ang kaalaman ng mga senior leaders at kanilang unit sa GAD policies ng militar. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Agarang implementasyon ng suspension of classes o alternative learning modality, hiniling ng sangguniang panlunsod sa lungsod ng Lawag kapag mataas ang heat index.
Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Automatic suspension wano pan na kayo implementar ti alternative learning modality ti kalikagong ti sanggunyang panlunsod dito'y syudad ti Lawag numariknan ti nangato nga heat index kareg ti pagadalan dito'y syudad. Imunan ti daytoy pinasingkadan ni sanggunyang panlunsod member Jamie Fariñas ti chairman ti Committee on Education a 41 degrees Celsius ti kangatuan anirik na dito'y syudad kareg iti napalabas nga aldaw base iti report ti DOS ti Pagasa kunana aday ito nga heat index kat adan ti danger level ngano sa din no dagiti agisursuro kan dagiti agad adal kat mabalin ang matamaan iti sakit inay na ang mapakaro pa iti sitwasyon no naka aircon dagiti ubing ang mabalin pay ang makadagdag ti sitwasyon gapot ano aggapuda iti truwar ang nakapudpudot kalpasan nakadagos da nga sumrak ti nakalamlami sa kwarto kat talagan nga agtuloy ti mabalin a panagsakit da. Tapno uniform ti pa na kay suspenso iti klase no kastuyan ti sitwasyon naskan nga agdesisyon ti SDO Lawag City no i-implementar da ti alternative modality when no suspension of classes saan laeng nga iti school head. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, mahigit 661,000 katao sa La Union nakapagrehistro na sa PhilSys. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Dumanunan iti 661,639 a Pilipino dito'y La Union, tinakalpas iti Step 2 ti Philippine Identification System no PhilSys registration. May basar da ito wargawag ti Philippine Statistics Authority no PSA La Union. Sigon iti ahensya, karig iti lugar iti probinsya kaadwan tinakalpas iti Step 2 registration ti San Fernando City adumanon iti 113,798. May kadwa ti Bawang a 58,592. May katlo ti Agoo a 52,191. May kapat ti Rosario a 45,681. Ken may kalima ti Nagilian a 42,802. Sakop ti Step to registration ti PhilSys, ti validation ti demographic data ken ti panagala iti biometric information kas iti fingerprints, iris scan kan front facing photo. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dahoy naman natin ang Palawan, mas pinaigting na pagbabantay ng kapulisan sa Palawan nagpapatuloy kahit tapos na ang Semana Santa. Narito ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil. Aga pa dayon ang mas pinaigting nga pagbabantay ang mga kapulisan sa probinsya yang Palawan, maski diyang tapos din ang mal nga adlaw sigon sa manipagbunyag yang Palawan Provincial Police Office nga si Major Rico Ramos. Makunta na dayon-dayong matitira pa ng mga pulis bilang parte rin da yang Ligtas Sumbak 2024 o Ligtas Summer Vacation nga tingka sa adlaw ang kagitingan. Igsambit ng 24/7 ay akabantay ang mga kapulisan, paagi rin da sa pwestong mga checkpoints, mobile patrol, ig mga kaparehong tuladya nga ang katuyuan ay mapigilan ng mga maririmo itagipuson nga mabuhat ibiken maayad tingid may mga pulis nga natitirapan. Maging sa social media ay padayon da makunta na andang pagkampanya paagi sa andang Police Community Relations, may kalalabitan sa mga safety tips o kung ano ang mga dapat buhatin, labi pa dading bakasyon para maikaw sa anumang klaseng krimen o bikin maayad nga mga inabo. Padayon da, makunta na pa ang mga pulis sa probinsya, labi pa ang mga tourist police nga aga pakitabyangan sa iba pang mga partner agencies sa pagsabat sa mga sitwasyon kung kaministeran dading summer vacation. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dia si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DPWH Regional Office 8 ipinatigil ang konstruksyon ng seawall project sa Barangay Lalawigan Beach sa lungsod ng Borongan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Iginmando ni DPWH 8 Regional Director Edgar Tabacon adtong temporaryo nga pagsuspender ang konstruksyon ng seawall project sa Barangay Lalawigan Beach sa siyudad ng Borongan han Martes, Abril 2. Anyadton bato ni RD Tabacon na request ng lokal nga pamunuan ng siyudad nga ideng adto nasabi ang konstruksyon na interes sa pagpreserbar han bahura sa Barangay Lalawigan nga kundi diri na mahibabalik adto na danyo sa bahura tikang han pagtikangan ini nga proyekto naglabay nga bulan han Marso. Tuyo liwatan suspensyon nga mataganin higayon aton pag-realign ang proyekto aber maibsan malikyan aton kadugang hipahan pagkadistruso ang ref system ngan makapagdumarahin public consultation bahin hini nga infrastruktura nagdumarahin ocular inspection ni RD Tabaco na lugar ang konstruksyon antes magdesisyon hin pagpagawas in suspension order. Tika nga syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Mahigit 133 million pesos na halaga ng illegal na droga na sabat sa isang buwang operasyon sa Eastern Visayas. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuang ulat. Nikabat sa kapin 133 milyones pesos nga balor sa ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Eastern Visayas gikan Marso 1 hangtod 31 nining tuiga. Sa gipagawas nga report sa Police Regional Office kon PRO8 nasayran nga nikabat sa 21,308.79 gramo sa ilegal nga droga ang nasakmit pinaagi sa gilusad nga 45 ka operasyon sulod sa usa ka buwan. Kini naglangkob sa 203.79 gramo sa ginudahang shabu og 21,105 gramos sa cocaine. Dugang pa sa PRO8, 54 ka mga nalambigit sa ilegal nga droga ang nasikop sa buwan sa Marso, samtang 96 na ka mga kaso ang nasangat. Una na nga gipasalig sa PRO8 ang hugot niini nga pagpakanaog sa kampanya batok ilegal nga droga aron mas siguro ang kahapsay sa kinatibuk-ang Eastern Visayas. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City Health Office na nawagan sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak nila laban sa pertussis at iba pang mga sakit. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nanawagan karon si City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla sa mga ginikanan nga adunay kabataan ng edad usa ka tuig paubos nga moadto sa labing duol nga health center aron matupukan sa pentavalent vaccine. Isi proteksyon batok sa sakit nga pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B o Haemophilus influenza type B. Ipasabot ni Dr. Lilia nga ang sakit nga pertussis bisan pa man og makamatay apan mahimo kining malikayan pinaagi sa pagpabakuna sa dili pa motungtong sa usa ka tuig ang edad sa bata. Namatikdan usab ang pag-ubos sa ihap sa mga batang nabakunahan batok pertussis sukad sa pandemya ni adtong tuig 2020. Busa giawag sa City Health Office ang mga ginikanan nga magbinantayon o siguruhon nga makumpleto ang tanang matang sa bakuna nga libreng gihatag sa mga health centers. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. 53rd Infantry Battalion nakatanggap ng Resolution of Commendation mula sa Sangguniang Bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur. Narito ang detalye ng balita mula kay Lesty Cubol. Nakadawat og Resolution of Commendation ang Bravo Company sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army gikan sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Dumingag sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kinibunga sa ilahang nagmalampusong paningkamot batok sa insurensya nga nagresulta sa pagkapuhag sa komunistang grupo nga nagsalag sa mong lungsod sa mokapin sa 50 ka tuig. Ang paningkamot sa 53rd IB nagresulta usab sa pagkamatay ni Aprecia Alvarez Rosete alias Kabambam, ang sekretary sa Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC, ilawom sa Communist Party of the Philippines, No People's Army kon CPP-NPA. Napatay si Rosete sa usa ka lehitimong engkwentro tali sa nahibiling mga hinanib sa WMRPC o sa Bravo Company sa barangay Malagalad nga sakop sa lungsod sa Dumingag niadtong Pebrero 27 ng tuiga. Gumikan nini, hingpit nga gila sa SB sa Dumingag ang dedikasyon og ang grabing paningkamot sa 53rd IB nga ikatisok ang kalinaw og kalampuan sa maong lungsod. Ang resolusyon mo nagsilbing testamento sa tinuray nga suporta sa lokal nga pangagamahanan sa misyon sa Philippine Army nga magpabiling insurgency-free og development-ready province ang Zamboanga del Sur. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lesty Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. DOH Regional Office 10 itinaas ang Code White Alert bilang tugon sa measles outbreak sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Isip tubag sa outbreak sa tibdas sa Baloy, Lanao del Norte ug Lanao del Sur, gipasaka sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ang Code White Alert sugod Abril 3, 2024. Subay kini sa Advisory Number 2024-08 nga gipagawas sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10. Kasunod kini sa pagsaka sa gidaghanon sa mga kaso sa tibdas sa Baloy, Lanao del Norte ug pertussis o whooping cough sa Cagayan de Oro City, Bukidnon, Misamis Occidental ug Misamis Oriental. Base sa datos sa Baloy Provincial Hospital, abot na sa 45 ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga kaso sa tibdas as of March 28, 2024. Kainumduman nga nakatala ang DOH-10 ug unom ka kaso sa pertussis sa tibuk Northern Mindanao as of March 23, 2024. Sa pamayag ni DOH-10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legaspi Jr., nipadala ang DOH-10 og dugang health workers sa lungsod sa Baloy aron natubangon ang maong kalamidad. Gimanduan usab sa DOH Central Office ang DOH-10 ug Caraga nga tabangan ang Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 0 to 10 years old isip tubag sa outbreak sa tibdas sa BARM. Gikan sa Radyo Pilipinas Siligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasama na si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. 51 sa 59 na mga proyektong inindorso para sa Green Lane treatment ay nasa renewable sector ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Sa ginanap na awarding ng Green Lane Certificate sa Prime Infrastructure Incorporated sa Parañaque City, sinabi ni Pascual na nagbigay ng Green Lane endorsements ang One-Stop Action Center for Strategic Investments o OSAC-SI ng Board of Investments o BOI sa 50 na mga proyekto na nagkakahalaga ng 1.9 trilyong piso batay sa pinakahuling datos nitong Abril 1. Nagkakahalaga naman ng 1.57 trilyong piso ang 51 renewable energy o RE projects na may Green Lane certification. Ilan pa sa mga proyekto sa ilalim ng Green Lane ang 4 na digital infrastructure investments na nagkakahalaga ng 300 at 2.16 na bilyong piso. 2 food security projects sa halagang 20.61 bilyong piso at 2 manufacturing projects na nasa 3.4 na bilyong piso. Salig sa Executive Order o EO 18 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong February 2023, nagbibigay ang OSAC-SI ng endorsement sa mga strategic investment para sa Green Lane treatment ng mga concerned national government agencies o NGAs at local government units o LGUs. Ayon sa DTI Chief, isang patunay ang EO18 ng sinserong pagsisikap ng administrasyon na reformahin at tugunan ang suliranin ng mga mamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas marami ng Pinoy retail investors ang gumagamit ng digital investment platforms upang mamuhunan sa retail treasury bonds o RTBs ayon sa Land Bank of the Philippines o LBP. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na nakapagbenta ito ng mas maraming online placements sa kakatapos lamang na Retail Treasury Bonds Tranche 30 o RTB 30 issuance ng pamahalaan. Iniulat ng bangko na nakapagbenta ito ng 438 milyong piso na halaga ng RTB 30 investments sa pamamagitan ng online channels. 3 beses itong mas mataas sa naibenta sa huling RTB 29 offering noong taong 2023. Pahayag ni Land Bank President and Chief Executive Officer Lynette Ortiz, itinuturong dahilan ng mas dumaming online placements para sa RTB 30 ang kumpiyansa ng mga retail investors sa paggamit ng digital solutions. Naibenta ang mga ito sa pamamagitan ng Land Bank Mobile Banking App, Overseas Filipino Bank Mobile Banking App, Land Bank Link Biz Portal, at online ordering facility ng Bureau of the Treasury o BTR. Kabuang 585 bilyong piso ang nalikom ng pamahalaan sa RTB 30 issuance na pinakamalaki sa kasalukuyang tala ng domestic fundraising. Gagamitin ang nalikom na issuance sa infrastruktura, pagpapalakas ng agrikultura at iba pang sektor at pagpapaunlad sa healthcare system ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nakapagtala ang Philippine Airlines o PAL ng $450 million o 25.4 billion Philippine peso para sa capital expenditure o CAPEX ngayong taon. Sa isang media conference, sinabi ni PAL Senior Vice President at Chief Financial Officer Ana Isabel Bengzon na 80% ng CAPEX ngayong taon ang ilalaan sa aircraft. Nabanggit naman ni PAL Officer in Charge Executive Vice President at General Counsel Carlos Luis Fernandez na namumuhunan ng kumpanya sa 22 bagong aircraft na nakatakdang i-deliver mula sa 2025 hanggang 2029. Ani Fernandez, kabilang sa karagdagang mga fleet ang siyam na A350-1000 para sa non-stop flights sa North America at iba pang long
long-haul overseas destinations, gayon din ang 13 A321neo na magsisilbi sa PAL regional route sa Asia at Australia. Maliban sa paglulunsad ng kauna-unahang non-stop flight sa Seattle, sinabi pa ni PAL President at Chief Operating Officer Stan Lee na muling bubuhayin ng airline ang mga ruta sa Cebu at Osaka at Manila at Sapporo. Dagdag nito, nananatiling interesado ang PAL sa muling pagbubukas ng lipad sa Europa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Makikita sa Paris Olympics sa unang pagkakataon si Filipino weightlifter John Ceniza pagkatapos magkwalipika ito sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Nabuhat ng 26 anyos na si Ceniza ang kabuang 300 kilo sa 61 kg division ng huling qualifying event para sa Paris Olympics. Nadagdagan ang kanyang personal best na 298 kilograms at sapat na ito para manatili sa top 10 rankings ng mga atleta sa kanyang weight division. Sa kabuang 300 kilograms, 132 kilograms ang nabuhat ni Ceniza sa snatch at 168 kilograms naman sa clean and jerk. Una nang nakakuha si Ceniza ng mga silver medals sa 2019 at 2013 Southeast Asian Games at muntikan nang makaakyat ng entablado sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China nitong nakalipas na taon. Naniniwala naman si Samahang Weightlifting ng Pilipinas o SWP President Monico Puentevilla na may tsansang makaakyat ng entablado si Ceniza sa Paris at kung matutupad ay siya ang magiging kauna-unahang Pilipinong weightlifter na makakuha ng medalya sa Olympics. Sa ngayon, si Ceniza pa lamang ang Pinoy weightlifter na siguradong pasok na sa Olympics. Si Rose G. Ramos, kahit na namuno sa kanyang grupo sa 49 kg division, ay hindi nagkwalipika sa Olympics pagkatapos pumwesto ng ika-11 sa lahat ng mga atleta sa kanyang weight division. May pag-asa pa rin si Ramos na makapasok sa Olympics kapag mayroong isa sa top 10 ang nagdesisyon na hindi nasasali sa quadrennial meet. Ilalabas ng IWF ang huling listahan ng mga weightlifting qualifiers para sa Paris Games sa darating na Mayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maganda ang ipinakitang laro ng Eco Oil Lasal sa second half ng kanilang laban para kunin ang panalo 89-61 sa pagpapatuloy ng 2024 PBA D-League Aspirants Cup na ginanap sa Inaris Sports Arena sa Pasig City. Kinontrol na ng two-time defending champions ang laro pagdating ng third quarter para mawalan ng pag-asa ang kanilang baguhang kalaban. Nanguna para sa Green Archers si Jonel Policarpio sa nagawa nitong 18 puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 2 blocks. Nananatiling perpekto ang record ng Lasal sa 3 panalo at kasalukuyang nangunguna sa team standings. Nakakuha naman ng tulong si Policarpio kina Henry Agonan na nakapagtala ng 13 puntos, 9 na rebounds at 2 blocks at kay Mike Phillips sa naambag nitong 9 na puntos at 12 rebounds.
Tanging si Jason Puentevilla at Justin Guevara ang nakagawa ng double digits sa panig ng Scorpions sa nagawa nilang 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Ang CEU ay ang reigning Universities and Colleges Athletic League champion. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pamamayagpag ng National University sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ito ay matapos talunin ng Lady Bulldogs ang mas nakababatang University of the East Lady Warriors 25-14, 25-14 at 25-12 sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Maganda muli ang ipinakitang laro ni Belia Belen sa nagawa nitong 13 puntos, 10 excellent receptions at 10 excellent digs habang nanguna sa scoring sa NU si Eliza Solomon sa nagawa nitong 14 na puntos kasama pa ang 5 excellent digs. Sumunod naman si Vange Alinsog sa kontribusyon nitong 9 na puntos, 4 na digs at 2 receptions, si Lams Lamina na nagtapos ng may 13 excellent sets at si Chami Maaya na nakapagtala ng 8 markers. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng NU para pagandahin ang kanilang kartada sa 8-2 habang bumagsak ang UE sa 2-7 sa team standings. Susunod na mga kalaban ng Lady Bulldogs ay ang Ateneo de Manila University sa Abril Agis sa kaparehong venue, habang makakatapat naman ng Lady Warriors ang De La Salle University sa Abril 9 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Okay, nagsalita na si Sara Labati tungkol sa pagkakaroon niya di umano ng bagong karelasyon matapos ang hiwalayan nila ng asawang si Richard Gutierrez. And nito nga April 2 sa MediaCon ng upcoming TV5 drama series na Lumuhod Ka sa Lupa, pinabulaanan ni Sara ang naturang chismis. And mariing itinanggi rin ni Sara na karelasyon niya ang kasamang lalaki. Paglilinaw niya, totoong nagpunta siya sa Hong Kong para sa isang art convention lang naman. At ang lalaking naispatan niya nga kasama ay kaibigan lamang niya. And pagdadagdag niya, pangarap na niya ang mapuntahan ang mga art exhibits sa iba't ibang panig ng daigdig. Punto niya, kaibigan lamang niya ang naturang lalaki. O di ba? In-emphasis pa niya na talaga ng mga kaibigan niya ito nga nakasama niya sa isang dining o sa isang kainan doon sa Hong Kong. And ayon sa actress, walang kaso kung sakali magkaroon siya ng bagong karelasyon dahil sabi niya, single siya sa ngayon. And wala naman daw masama ayon sa ex-wife ni Richard Gutierrez na magkaroon ng kaibigang lalaki. Kaya abangan natin kung talagang
afam ba talaga o karelasyon o bagong karelasyon ba ni Sarah ang naturang lalaki o talaga ng mga kaibigan lamang niya ang lalaking iyon? Samantala, ito kay balita mula kay Catherine Bernardo dagdag kilig ang hatid ng dalawa o ni na Catherine Bernardo at Alden Richards kasi nagpasurpresa itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo and spotted kasi ang pambansang Bay habang binibigyan ito ng birthday surprise si Catherine Bernardo, and sa video na ipinost niya sa X platform makikitang may malaking bouquet ng pulang rosas at regalo na inabot si Alden kay Kat. Pero ang highlight ng naturang event na yon ay ang pagyayakapan ni na Alden at Kat. O di ba parang nung nakita ko yung picture niya, talaga namang nakakakilig, parang manliligaw ba o talaga namang umaakto na sila na parang lovers, o di ba? Pero ito, nangyari ito sa post-birthday surprise para kay Catherine ng kanyang mga close friend. And makikita pumasok si Alden dala ang mga rosas at regalo kung saan inabutan niyang kumakain si Catherine. And hindi naman maitago sa mukha ni Catherine doon sa nasabing event ang saya sa naging pasurpresa ni Alden para sa kanya. And abangan natin yan kung talaga namang madedevelop ang dalawa higit pa sa kanilang naging pagsasama sa Hello, Love, Goodbye. At sa panghuli nating chika for today, ipupush na ng bonggang-bongga ng kapamilya singer na si Morissette Amon ang Visayan songs bilang pagtulong sa pagpapalawak pa ng original Filipino music. And nais ng tinaguriang Asia's Phoenix na i-uplift pa ang mga Visayan songs sa local music industry tulad ng ginagawa ngayon ni na JK Labajo, Kyle Echari at si KZ Tandingan. Unang-una nais daw talaga bigyang parangal at pasasalamat ng singer ang kanyang hometown at ang mga kapwa Bisaya. Sabi niya, quote and unquote, "I really want to be able to help the people there. Kasi before, when I started in the industry, parang kailangan naming mga taga-probinsya na pumunta ng Maynila para mapansin at mabigyan ng opportunities." And ito, sinabi ni Mori na balak niya mag-produce ng mga concert para sa iba pa mga OPM artists. Sabi niya, quote and unquote, "We are also planning and also producing. And I'm also co-producing mga show at concerts here and everywhere as well." And ito, gusto niya makakollab sina KZ, Regine Velasquez at Pilita Corrales. Sabi niya, hopefully we work on a song before. English and Tagalog by Kiko Salazar. I think it's also due time na. O sana, di ba, para mas lalo pang yumabong pa ang ating original Filipino music sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga Bisayang songs sa pamamagitan ni na Morissette, KZ at JK. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sila Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza,
ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamagitan